Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa requested na review ni ka-crypto dito na si XRD or Radix, kung maganda ba siyang i-hold or hindi. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, na-encounter ko na rin po itong si Radix or si XRD at masasabi ko pong yung aking pananaw dito ay maganda po ang XRD or Radix. Maganda na po itong maganda rin na rin po ito na i-hold. Ayan, lalong-lalo na sa mga long-term holders. At syempre, maliban dyan ay maganda na rin po ito sa mga nagtitrade kasi malusog naman yung kanyang trading volume at saka maganda yung kanyang liquidity. Kaya ayan, i-check po natin dito kay CoinMarketCap. Ayan po siya. Medyo bagyang bumagsak lamang po siya nitong nakalipas na araw ng 1%. Yan, ito po ay naglalaro sa presyong $0.04592. Ayan, ang kanyang ranking dito sa market cap ay mataas po, nasa 215th. Yan, talo po niya ang 8,831 na mga ibang mga active cryptocurrencies. Masasabi kong mataas na po yung ranking na yan. Nagpapakita na isa po itong malusog na cryptocurrency. Ayan, meron siyang market cap na yan, ang laki, $473 million. Kaya yan, malaki po yan. Yung kanyang volume naman ay nasa top 610 po siya. Kaya yan, okay na rin po yan. Yung kanyang trading volume ay nasa mga 1.5 M or 1,598,524. Kaya yan, okay na rin po yan na trading volume. Kaya pagdating naman po rito, ayan, meron po silang website dito na i-check natin mamaya. Ayan, sa mga gustong mag long-term hold dito kay Radix or XRD ay yan, kailangan po nyong basahin yung kanyang white paper. Yan, nandito na rin yung kanilang mga social medias dito. Yan, at na-check ko po na yan, active naman po sila. Pero hindi po natin yan i-check lahat. Yung Twitter lamang. Yung X na po ngayon ang tawag dyan. Ayan yung kanyang mga explorer po dito. Ayan, ay gumagamit siya ng explorer. Ayan, Radix Radix DLT. Ayan, yan po, ganito po yung itsura ng kanilang explorer. Ayan, wala po siyang score sa mga rating. Ayan, medyo kulang yung data natin dito. Ngayon ay ano nga ba ang Radix? Radix is a layer 1 smart contract. Ayan, gumagamit po siya ng layer 1 na smart contract that started from the problem of how decentralized the $400 trillion global financial system and work backwards from that objective. Kaya yan po yung parang pinaka feature ni Radix. Nag-umpisa po siya sa pagiging isang layer 1 na smart contract platform. Ayan, ilapit lamang po natin ng konti. Ayan, para mas madali nating mababasa. Ayan, after more than 9 years of research, testing, and development, Radix is poised to take the world of DeFi by storm with the Scripto. Ayan, it's intuitive asset-oriented programming language, Radix Engine, the world's first programmable DeFi engine, and services and consensus algorithm that provides atomic compositability with linear scalability. Kaya yan. Maliban po sa pagiging layer 1 is na smart contract platform ay ayan, pinasok na rin po nila yung mundo ng DeFi. Ayan, DeFi at tinawag po nilang Scripto. Ayan, with Scripto. At ito po ay ginagamitan po nila ng intuitive asset-oriented programming language. Ayan. Maliban dyan ay yung tinatawag nilang Radix Engine. Ayan, ang Radix Engine po daw po na ito ay ito raw yung kauna-unahan na programmable na DeFi engine. Dyan, yung meron pa yung maliban sa Radix Engine ay yung tinatawag nilang Cerberus. Ayan, ito raw ay isang consensus algorithm na nagbibigay ng atomic composability at linear scalability. Ayan, medyo technical na po yan. Pero
Ayan po yung tungkol dito kay Radix. Ayan, mayroon pa tayong ibang mga kung gustong malaman natin dito ay kilalanin natin yung mga founders, yung ano ba yung unique dito, pero bilang investor ay ayan, medyo malalim po kasi kung pag aalamin pa natin yung kung ano yung kakayahan ng Radix, kung ano yung kanyang feature dito ay napaka-technical po nito. Kaya medyo mahirap maintindihan ng isang ordinaryong investor lamang. Kaya ayan pero ang pakay lamang naman po natin dito ay titignan natin or aalamin natin kung maganda ba talagang mag-invest dito or ayan, kung magandang mag-invest or mag-hold dito. Pero yan, base po yan sa aking sariling pananaw bilang isang trader, bilang isang technical trader. Siyempre, hindi naman purely na technical. Nagbabasa na rin po tayo ng mga information katulad ng ayan, mga nandito kay CoinMarketCap at sa mga iba't ibang mga sources na rin. Kaya ayan, bisitahin po natin yung kanilang website. Ayan po, yung kanilang website, Web 3.0, the way it should be. Ayan. Mukhang nakafocus po sila ngayon sa Web 3 at DeFi, ayan, na mga development. Ayan, meron po silang sariling applications dito. Ayan, ang dami po nilang growing world of dApps that runs on Radix. Ayan, ito po yung mga supported na mga ano nila dito. Ayan, ang dami. Radically developer experience. Ayan po, kanilang napakaganda, napaka-interactive ng kanilang website. Ngayon i-check naman po natin yung kanilang X account or X handle. Ayan, Radix, radically different DeFi. Ayan, ang dami naman po nilang mga followers dito. Nasa 205.4,000 na followers. Kaya ayan, nag-umpisa po sila noong December 2013. Kaya ayan, mukhang may solid naman po sila na mga supporters. 205. Masasabi kong okay na rin po yan. Marami na rin po yan. Yan, yung mga nakapin. Ano bang meron dito? Nakapin. Radix Babylon mainnet upgrade is now complete. Ayan, a new chapter in Web3 and DeFi has begun, welcoming a radically better experience for developers and users alike. Here's everything you need to know about the Babylon upgrade. Yan po yung parang major development nila ngayon, yung tinatawag po nilang Babylon upgrade na ito. At yung Babylon upgrade na ito ay tungkol ito sa Web3 at saka DeFi nila. Yan po yung kanilang tinututukan ngayon ng mga projects nila. Yan, ito yung latest na post po nila. Yan, November 17. It has been another week of wins for the Radix ecosystem as Radix smashes through $15 million TVL. Ayan na po. More projects go live and Babylon Booster recipients continue to get announced. Kaya ayan, maganda po yan. Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang pagdi-develop ng mga projects. Isa po ito sa magandang basihan para masabi po natin na isa itong magandang crypto asset. Kaya ayan, November 17 na rin has made Pyth network has made the XRD USD price feed available across 40 blockchains. Kaya ayan, mga developments ang mga yun na magaganda. Ayan, ang dami po nilang mga announcement dito. Kaya ayan, napaka-active po ng kanilang social media accounts dito kay X or Twitter. Ayan. Diyan pa lamang ay talagang masasabi kong maganda po talaga si XRD or Radix. Ayan, nandito po tayo sa trading chart ni Bitfinex. Ayan, nakikita po natin dito na nung nalista ito ay nagkaroon po siya ng pump, napakataas na pump. Tapos sinundan po ito ng kanyang pagbagsak at nandito na po siya sa ilalim. Ayan, naglalaro po siya sa presyong ayan 0.04597. Ayan, at mukhang nitong mga nakalipas na mga buwan ay halos nag-sideways lamang siya, nag-consolidate lamang siya. May umangat po siya dito noong mga April. Ayan, April, umakyat po siya. Ayan, ngunit noong mga May ay bumagsak po ulit, bumalik po ulit ito sa pagko-consolidate.
Ayan. Ngunit yan sa tingin ko naman ay talagang base po sa mga developments ng Radix, ng mga team developers nila, hindi naman po sila sumusuko. Patuloy pa rin po sila na gumagawa ng paraan, ayan, para i-develop, i-improve ang mga features. Ayan, naghahanap sila ng magandang projects o gumagawa sila ng mga projects na sa tingin nila ay magpapalago dito kay Radix or XRD. At kung sila po ay nagtagumpay, ay yan, posible pong makaakyat ito sa 0.62. Yan, or baka lalampasan pa niya ito. Sa tingin ko kung maganda talaga yung kanilang developments or mapaghahandaan talaga nila yung paparating na bull run, ay sa tingin ko ay may kakayahan po siyang akyatin ang presyong $1. Baka aabot pa yan ng $2. Ayan. Pero $1 siguro yung parang pinaka realistic na pwedeng akyatin ni Radix or XRD pagsapit ng bull run or bull market. Kaya yan, sa kabuuan ay masasabi ko po ay okay naman po si Radix or XRD, ayan, para kay ka-crypto rito. Kaya yan, bago po tayo magtapos ay nais ko lamang po munang magpasalamat sa inyong lahat. Ayan, dahil yan, tuloy-tuloy po na lumalago ang ating bilang ng mga subscribers dito sa aking YouTube channel na ito. Kaya ayan, at sa mga bago pa lamang dito, ayan, na bagong pasok po rito, ay kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Ayan, at wag nyo na rin kakalimutan na i-click yung bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga kapag may bago akong upload na videos. Ayan, makakatanggap kayo ng notification. Kaya ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.